Sigurado ako doon. At kinakailangan magpakatotoo na tayo. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Sarili at ibabahagi natin sa ating lipunan. Sabi ko nga sa ating mga OFW sa Ilocos, ang lagi nating sinasabi, earn, learn, return. Ang ibig sabihin, kayo po ang susi sa pagbabago kasi nakita na ninyo sa ibang mga bansa kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay, kung paano inaahon sa hirap ang tao, at kung paano talagang tulungan ang mga pamilya. Kaya sana, kung anuman ang mga aralin na napulot ninyo ron, pag uwi ninyo, talagang dalhin ninyo para makatulong sa ating bayan. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, regarding po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas, ang 18 senador. Ano po ang naging action niyo dito? Sa palagay ko, kung tunay na accountability ang talagang hinahabol ng ating mga sambayanan at yung mga kritiko, ang palagay ko, yung accountability, hindi naman makukuha sa impeachment yon. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Parang nagdududa ako na kung talagang accountability, sangkatutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, may kung ano-anong hatol. Samantalang, kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. So naniniwala po kayo, ma'am, na sa yung impeachment po laban kay Inday Sara may kinalaman sa 2028 election? Sigurado ako doon. At kinakailangan magpakatotoo na tayo. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Maraming salamat. Thank you so much Mabuhay. po, Miss Amy. Thank you so much po. Thank you, sir. Sir Robin. Sir Robin. Ako ba? Wala naman ako masasabi. Sir, isang. Ano lang po? Okay. Sir Erich po from SMNI. Sir, ano po ang naging komento nyo sa naging pagtitipo ng mga kababayan nating OFW dito sa bansang Malaysia? Una sa lahat, kapag ka ganitong pagtitipon ng ating mga bayani na OFW, ito ay nakakapagpataas ng espiritu. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang unang-unang export natin sa bayan ay tao. Kaya pag nakikita natin sila, ibig sabihin, sila yung bumubuhay sa bansa natin. Okay, sir. Sir, reaction nyo lang po na tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas, yung 18 senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Ano po? Hindi ko naintindihan. Ano po sabi? Tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas po, ang 18 senador na bumoto po laban sa impeachment kay VP Sara. Hindi. Ano yan? Kanya-kanyang opinion yan. Nire-respeto natin ng opinion. Lalong-lalo na kung galing sa pare, i-respetuhin natin. At ganun din sana, kung ano din naman yung sinasabi ng ibang naratibo, sana respetuhin din nila. Kasi alam mo, demokrasya tayo eh. Hindi po pwedeng yung nagsasalita lang, sila lang yung tama. Dapat pakinggan natin yung dalawang naratibo. Isa lang po ang nasisigurado namin sa inyo. Yung 18 na senador, judge po yan. Sila po ay hukom. Kami po ay hukom nung oras na yon. Kami po ay nagdesisyon, hindi dahil mahal namin si Inday o galit kami sa ibang tao. Kami po ay nagdesisyon dahil yun po ay para sa bayan. Hindi po yan para kanino. Thank you, sir. Mensahe po para kay Pastor po, baka may gusto po kayong sabihin. Pastor, I miss you. Alam nyo, ako, Pastor, tunay mong kaibigan. Kaya sa ginhawa, sa hirap, hindi kita iiwan, Pastor. Alam nyo po yan. I love you. Sir, maraming salamat po, Sir Robin. Salamat po. Thank you po, sir. Salamat po.
Sir, ako po. Okay po. Thank you, sir. Na noong mayor ako, lahat ng kumukontra ay welcome pa rin sa Davao City at pinapabayaan pa rin namin na makapagsalita. Hindi ako yung tipong tao na pipigilan ko ang ibang tao sa pagsasabi kung ano yung nasa isip at nasa puso nila. So respetuhin natin kung ano yung opinion nila. Ma'am, sa speech po ni Senator Robin kanina, Sara Amy po sa 2028, ano pong... Nagulat din ako sa Sara Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, "Uy, ano ba yan?" Tapos sabi ni Senator Robin, "Oh, basta umuo ka na lang." So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin Padilla. Ano pong mensahe natin sa mga kababayan natin ngayon po nagdiriwang po tayo ng Independence Day? Yes, Pilipinas? unang-una magpapasalamat tayo sa ating mga ninuno, sa ating mga ancestors dahil sa pinaglaban nila na kalayaan natin. At ang pangalawa ay dapat protektahan natin itong kalayaan natin, lalong-lalo na sa mga tao na pansariling interes lang ang kanilang gustong isulong at hindi yung interes ng mamamayan at ng taong bayan at ng bayan. Okay po. Third to the last question, ma'am. Pinagtibay ng Kamara ang House Quad Committee report na nagre-rekomenda ng mas malalim na investigasyon ng Anti-Money Laundering Council sa umanay joint bank accounts ninyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po yung sinabi ni Trillanes na naglalaman ng pondo galing sa mga drug lord. Your comment on this, ma'am? Well, sabi ko naman, respetuhin natin ang opinion. So, opinion yan ni Senator Trillanes. Hindi dahil sinabi niya yan, ay yan ang katotohanan. Ma'am, ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nagtipon-tipon po dito para i-celebrate po yung Independence Day? Yes, oo. Sobrang laki ng pagpapasalamat ko sa mga kababayan natin dito sa Kuala Lumpur at sa buong Malaysia, no? Dahil pumunta sila dito sa venue ng ating Independence Day celebration at binigyan nila kami ng pagkakataon na magawa ito sa aming mga opisina na kami ang pumunta sa ating mga kababayan na OFWs at i-celebrate ang Independence Day. Marami sa kanila ang nagpalit ng day off, nag-absent, at kung ano nung pagbabago ng schedule nila ang ginawa para lang dumalo sa ating celebration ngayon at nagpapasalamat kami doon at nagpapasalamat din kami sa patuloy nila na suporta sa mga proyekto, programa ng Office of the Vice President. And syempre nagpapasalamat ako sa mga kasama ko kanina na mga speakers, no? Nandito si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Jimmy Bondoc, and of course si Dr. Richard Mata. Ma'am, last message na lang po. Ano po yung, baka may gusto po kayong mensahe para kay Pastor Apollo? Oh, yes, of course. Ang totoo niyan is bago ako lumipad papuntang Hague, ay bumisita ako kay Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig Jail, no? Para unang-una kamustahin siya. Pangalawa, pag-usapan yung resulta ng eleksyon at paano ginawa yung bilangan. At pangatlo, kung ano yung mensahe niya para kay Pangulong Rodrigo Duterte ay madala ko doon sa ICC Detention Unit. At masaya ako, nagkaroon ako ng time noong panahon na yon bago umalis na bumisita. At ngayon ay kinakamusta ko siya na sana ay nasa mabuting kalusugan siya at hindi na siya mahawa sa sakit. Dahil pagkakaalam ko, sinabi ng doktor, hindi na siya pwedeng magkasakit ng pneumonia. At sana ay maresolba na yung kaso niya sa lalong madaling panahon. Ang galing na ng Tagalog ko. Pansin niyo? Salamat. No? Ma'am, salamat kayo. Thank you. Ma'am, with the group. Second time na natin yung nagkita, ma'am. Itong last time na